Sinorpresa ni Mark Baumgartner si Kathryn Bernardo para sa kanyang kaarawan sa El Nido. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sinorpresa ng fashion designer na si Mark Baumgartner ang aktres na si Kathryn Bernardo para sa kanyang kaarawan noong March 26. Bago ang sorpresa, tinukso ni Baumgartner ang kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng isang Instagram story kasama ang mga kaibigan sa El Nido na nagpapahiwatig na sila ay nasa Palawan. Sinorpresa ng fashion designer na si Mark Baumgartner ang aktres na si Kathryn Bernardo. Si Baumgartner na naging go-to fashion designer ni Bernardo ay kilala sa paglikha ng ilan sa pinaka-trending na gown. Isa sa kanilang kapansin-pansing collaborations ay nakita sa ABS-CBN Ball noong nakaraang taon, kung saan binihag ni Bernardo ang mga tao sa isang maalingasang silver gown na dinisenyo ni Baumgartner. At sa kabilang banda naman, bila pasok na rin sa Pamilya Sagrado, ka-love team din si Piolo. Kasama pala si Bila Padilla sa bagong seryeng Pamilya Sagrado mula sa Dreamscape Entertainment na nagsushoot ngayon sa Baguio City. Nag-post kasi ng video ang aktres sa kanyang Instagram na binubuhat siya ng lead star ng serye na si Piolo Pascual sa iba't ibang anggulo na ikinatuwa naman ni Bella. Ang caption ng aktres sa video post niya ay, Cycle 1, done. Nakalock-in ang buong cast ng Pamilya Sagrado sa Baguio, kung saan kukunan ang buong serye at bababa lang sila pagkalipas ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Sa sinabing Cycle 1 done ay nakatapos na ng taping ang Pamilya Sagrado at pababa na sila ng Manila o kaya ay pahinga sila ng 1 linggo o higit pa. Irreparable harm. Inalam namin kung si Bella ang leading lady ni Papa P. Hindi naman daw. Nagkaroon lang sila ng something pero hindi nagtagal. Nabanggit pa sa amin na si Shaina Magdayo talaga ang leading lady ni Piolo at si Bila ay magkakaroon ng magandang pwesto sa buhay ng aktor base sa kwento ng series. Kaya pala nasa bansa si Bella dahil may proyektong gagawin. Pero kapag kasi wala siyang ganap dito sa Pilipinas ay mas gusto niyang mamalagi sa London. Anyway, ang Pamilyang Sagrado ay mula sa direksyon ni Andoy Rana, Ranay at Lawrence Fajardo. Handog ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN. At sa kabilang banda, Mylene ibinandera ang topless video ni Piolo. Kyle, OMG wait lang. Mukhang marami ang nabuhayan at talaga namang natuwa sa latest social media post ng batikang actress ni Mylene Dizon. Paano ba naman kasi? Ibinandira niya ang topless video ng heartthrob actor na si Piolo Pascual at Kyle Echari. Caption pa nga riyan ni Mylene sa Instagram, Lordy, bakit nila ako ginugulat? Mapapanood sa video ang kwelang reaksyon ng aktres habang nag-aantay sa labas ng pintuan niya ang dalawang aktor. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako ginaganito? Say niya pa. Sagot naman ni Kyle, ikaw, anong kailangan niyo? Tugon ni Mylene. Sambit pa ni Piolo sa kanya, we need you. Ani naman ng veteran aktres, oh my god, wait lang. May kwelang komento sa post ang comedian actress na si Candy Pangilinan. Wika niya, saan po yan? Samahan kita. Makikita rin na tila pinagkakaguluhan ng maraming netizens ang video. Ito ang mga nabasa namin na talaga namang nakaka-vibes at love trip. Dumating na pala ang mga parcel ko, laughing emoji. Baka gusto niyo po ng kasama. Miss Mylene, swap po tayo. Ha ha ha. I need him at my doorstep. Pakisabi po sa akin na lang sila kumatok. Welcome po sila, lalo na si Papa P. Magpapalunok ka na lang. Ay ang saya ng mga ganitong surprise. Diin pa nila. Bilang balita naman, Pia binasag nga ba si Heart sa award ng kababaihan campaign? May silent war nga ba sina 2015 Miss Universe Pia Awards Pack at kapuso international fashion na icon na si Heart Evangelista? Yan ang kakaintrigang tanong ng mga netizens nang mapansin nilang tila sinasagot ni Pia ang lumang Instagram post ni Heart noong January 2024. Usap-usapan ngayon ng mga marites ang matapang na statement ni Pia para sa worth ng kababaihan campaign ng isang beauty brand na kanyang iniendorso. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ng beauty queen actress ang video ng naturang campaign bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng International Women's Month. While others deny us as a set at the table, we're creating our own space, paving the way for others to follow. Irrelevant after the crown, I vote for my place to be so much more. Sayang ba yon? Ang napakatapang at talabang pahayag naman ni Pia.
Pinuri ng kanyang IG followers si Pia dahil sa kanyang mga pananaw at paninindigan. Pero may mga netizens ang nagkomento na mukhang si Heart daw ang pinatamaan niya sa kanyang statement. Nag-post daw kasi si Heart sa Instagram ng isang litrato kung saan makikita sa kanyang bag ang librong Don't Give the Enemy a Seat at Your Table mula sa American pastor author na si Louie Giglio. Ang caption na isinulat ni Heart dito ay not today, no entry sign emoji. Comment naman ng isang netizens, "Step aside Heart, the spotlight for husbands is now off, it's now time for Pia to shine. Ikaw ang tunay na may heart emoji," sabi naman ng isang IG user. Narito pa ang ibang comments ng mga netizens. "Every day each throws a shade. Even consistently likes comments from her fans with malicious statements, plus bluntly bashing P in an IG live saying, at least hindi ako ngiwi. But did you hear anything from Pia? Wala. Instead, she asked us, her supporters, to stop engaging with the buzzers. Confidence is silence, insecurities are loud. And now this ad, galit kayong mga H fans. Wow ha? Correction, she didn't bluntly blush Pia. She was on live somebody commented that she looked like bakla. Said bakla are so maalaga, so it was a compliment. Farther said, we don't want heart, we want soft. At least hindi siya ngiwi. Never na mention name ni Pia, contrary to your claim na bluntly bashing. Hindi kasi naman the ads is promoting work, empowerment, inspiring women, but look at her. Supporting women ba yun? Hindi. Shady post lang yun sa kabila. Bakit niya pinatulan? Kasi sa pool siya. Now here she is confirming niya na siya ang enemy in this ad. Hilarious. Napaka-slow mo kung hindi mo na-gets na si Pia ang pinatatamaan niya nung sinabi niyang hindi ngiwi. Nagbabasa ng comment si Edge, kaya alam niya na yan. Ang pinipintas ngayon kay Pia na kisyong ngiwi daw. So bakit kailangan pa niyang bagitin ang word na ngiwi? Ganyan naman lagi. Si Heart, mahilig magparinig, laging pa-victim. I love this, insecurity will really kill her. Actually it's starting to kill her, slowly but surely. Kaya nga, I unfollow her na. I like her pa naman kasi she's good at what she's doing. But putting Pia or others down, total turn off. Denied a set at the table. Create your own party where everyone is invited and everyone is worth it. That's it. That's the message. Taray ng campaign. Nakakaloka lang ang ibang tao dito. Bakit laging kinokonek kay Heart? Buti na lang itong si P, hindi man lang pumapatol or nagpaparinig, unlike laging may hanash. Pero hanggang ngayon, ay wala pa namang kumpirmasyon at pawang mga fans lang nila ang mga nagsasalita ng ganon. Mas kapani-paniwala kasi ang mga haka-haka kung silang dalawa na mismo ang magsasalita, kung silang dalawa na mismo ang magkukumpirma kung may alitan nga ba silang dalawa. Kaya naman abangan na lang natin sa susunod na kwento.